Yun, hello guys, now for today's video, kabit na natin tong Android head unit dito sa Honda Jazz. Ito na ako sa gamit, may front fascia na siya, frame 9 inches. So ngayon ang gagawin ko, ililipat ko lang muna yung head unit dito, i-fix bago ko umpisahan ikabit dito sa dito. Alright. So ito na yung head unit natin. Ayan, 9 inches. Bale, ganyan siya. Salpak. So ayan o. And then, dito may 4 na screw lang. 6. So 6 screws. Dito yung maliliit na screw na yun. Alright. Kuhala ko ng Phillips. Tapos kabit na natin. So ayan, nakalinya naman yung lahat ng mga butas niya, no? So ayos. Nating screwhan to. Secure. Ayan. Alagay ko lang lahat. So ayan, no? Huwag nyo masyadong pakahigpitan kasi baka mag-crack yung fascia, yung plastic. Itong frame. So ayan. Kabit ko na lahat. Ito nga palang ginagawa ko, DIY lang to. Hindi ito professional, hindi ako yung professional installer. So ito, lumang-luma na tong head unit dito. Stock pa to ng Honda Jazz. Wala nang screen, di mo na makita, sobrang labo. Tapos medyo pangit na. Although okay pa naman yung tunog, kaya lang yung ito pangit. So i-upgrade lang natin para maging modern naman tong harap. Alright, so after nito, after kong mailagay ito naman, magbabaklas naman tayo nito. So hindi ko na masyado ipapakita, tatanggalin ko na lang kasi medyo komplikado. May mga screw dito, tsaka may 2.8 sa ilalim. Tapos noon, mayroong magtatanggal pa tayo dito ng yung cable ng ito, yung directional ng bench natin. Siya secure na dito sa frame natin. Ayan. Ayan, lapat na lapat to. Walang gaps. Saktong sakto. Okay, pwede nating i-install to. Pero magbabaklas muna tayo nito. So ito yung dalawang cable na sinasabi ko, itong orange at white. Tanggalin nyo lang dyan sa ikakabitan nya. Tapos proceed na tayo dito sa pinakang frame nya. Bali yung dito sa ilalim may dalawang 8mm dyan sa ilalim. Ayan, isa dyan. Hirap. So ayan na guys. Baklas ko na yung panel dito. Alright. Ayan na siya. Medyo dahan-dahanin nyo lang kasi ang bilis mag-crack nito dito. Kapit na kapit pero tiyagaan lang yan. Alright. Ngayon pwede natin tagalin yung mga socket dito sa radio at dito sa mga switches. Okay. Okay, old one out. Ayan. And then itong brand new in. Ayan o, alin mas maganda. Siyempre ito. Okay. Linisin ko lang, tapos lipat ko lang ibang mga dapat ilipat dito sa bago. Itong switch, lipat ko na. Ito, papasok lang natin ganyan yan. Ayan. Okay. Alright. Let's move on. Next, itong controls natin sa aircon. Itong climate control natin. Dito rin, papasok. Okay.
So ayan, naikabit ko na. Pati itong mga sticker dito. Ito na lang hindi. Kasi nalalaglag yung ano eh. Lalagyan ko pa ng padikit. Yung ano niya. Yung sticker dito. Open and close. Okay, next. I think we're ready to install here sa ano, sa dashboard natin. Okay. So ito yung kasamang wiring harness nitong ano, head unit. So ito yung gagamitin ko. Yan, pang Honda Jazz dun. So ayan, kapit lang natin dito. Yan, kapit na siya dyan. Okay. Figure out ko lang kung paano. Tapos balikan ko kayo. So itetest ko lang kung magpa-power on yung kinabit ko dito. Pinagagawa ko. So ayan no. Kinabit ko lang yung harness pero hindi pa ako tapos. So ito na head unit natin. Kailangan ko lang kung magpa-power on. So wait lang. I-on ko lang ulit yung accessories. Ayan. Ito power. Ayan, nag-power on na siya. Alright, medyo delayed lang ng mga 10 seconds. Okay, ano to? Meron na, uturog na. Alright, cool. Ayan guys, tumunog. Okay, so tatapusin ko lang to, ililinisin ko lang yung mga cables, mga wirings dito, tapos ayos na. So ito na yung wiring harness niya. Dapat itong gagamitin ko. May kasama ng wiring harness yung bezel, yung frame na binili ko. So chinek ko itong brown na to. Iba yung kulay dito sa kasama ng H audio ng head unit. Yung pink dapat sa reverse camera yun eh. Pero dito walang pink. Ang pink dito is key 1. Dito is orange yung key 1. So ang ginawa ko, ito na lang yung ginawa kong ano. Chinek ko wala naman siyang connection sa dito sa main harness. Ito na ang gagawin kong reverse cam. Yan. Okay. Tapos ito, inabang ko na rin yung RCA tsaka power cable dito. Pagkokonektahin ko yan para magkaroon tayong reverse cam. Pero sa susunod na video na yon kasi umuulan. Okay, let's go. Lilinisin ko na tapos kakabit na natin. Testing ko na rin gumagana. So ayun. So ito yung power cable ng reverse cam yun. May RCA output. So, ito. Testingin ko na rin tong soldering self soldering connector niya kung gumagana. Check natin. Yan, connected na siya. So ito na yung mga cables natin, USB dalawa, isang GPS doon ko nilagay oh. Ipifix ko pa yung wiring doon sa gilid. Tapos ito na yung sa reverse cam. Ito yung main harness. Tapos ito yung mga original na sa mga AC, sa mga controls natin. So ayun, ito yung sa antena. Yan. So ayun. Ngayon kakabit ko na tong head unit natin. So ang mangyayari, kakabit ko na lang lahat yan dito sa likod. Okay. Bit na natin tong USB. Okay. Next itong GPS antenna. Okay. Ito yung sa rear cam. Ito.
kabit na rin natin yan. Yan, main harness. And then itong antena, hindi abot. So alright, pagka nalinis ko na to, okay na, papasok ko pa yun eh. So ito na siya guys, nakunik ko na lahat ng kailangan kong i-connect. Ito yung mga outputs natin. Yan. Alright, medyo lilinisin ko na lang, tapos kabit na. Okay, so bago ko tuluyang i-lock to, kasi ang hirap tanggalin yan, i-testingin ko ulit. Yun o, there you go, H audio. Ayan, medyo matagal lang yung boot up nya. Ayan, yun, Android, 20 seconds siguro. Ayan, tingnan natin kung gaano katagal yung boot up nya. Yun, 35 seconds, tagal din. So yan, try natin video. You know, working siya guys. So ito na yung ating in-install na head unit. Yan, okay naman. Yan, ano ko pa lang yung mga settings nya. Alright, USB dito yan sa ano lang yan. Ay, sabit. Alright, cool. Ayan na siya guys, install na. Ito na lang ilalim, kakabit ko pa tong ano 8, hihigaan ko pa yan. Okay, so ito na yung ano, yung Android head unit natin, no? Medyo na-i-set up ko na rin siya. Ayan, palitan ko na ng theme, wallpaper. Tapos nag-automatic connect na rin siya dito sa ano ko, sa iPhone, sa Apple CarPlay. Ayan, nakakonect na siya dyan. Ayan. Ayan. Ayaw ko lang mag-play ng music kasi copyright na naman tayo. Pero nagpe-play na siya ng music dyan. Tapos may Waze na rin. Ayan o, may messages na rin o. Ayan, music. Calendar, tama. Chat GPT dito, Spotify, yan. WhatsApp, meron na rin o, may messages. Tapos yung pinaka main na ano nya, ito, ayan, mga apps, Chrome, radio, music, video, hands-free. Ito yung sa Bluetooth hands-free call, maps, Play Store, file manager, settings. Ito yung sa Bluetooth music. Ang daming apps yan, DSP, car info, theme. Ito yung sa Apple CarPlay or sa Android Auto, itong apps na to. Netflix meron din. So ang hindi ko lang makuha is yung ano, hindi ko siya ma-connect dito sa hotspot ko dito sa phone. Hindi ko alam kung bakit. Alamin ko pa, search ko pa kung paano i-connect sa Bluetooth hotspot para makapag Google or makapag gumana to mga Play Store. Ayan, ayaw, no internet connection. Hindi ko pa alam kung bakit ayaw gumana niyan. Maps, ayaw din.
Ayaw. Kasi nga kailangan ng internet nito. Ng head unit natin. Wala oh. Pero yung CarPlay okay naman. Bagay may Waze naman dito, may Maps. Yan. Google Maps gumagana. Ayan. So, yun lang. Alright guys. Thanks a lot sa panonood. Ayan. Okay na siya. Magana na. Umutunog na rin. Okay. So, ang kulang ko na lang yung reverse camera. Hindi ko pa kinabit pero nakaabang na yung mga cables niya doon. Papagapangin ko na lang sa likod tapos i-install ko yung camera. Tapos yun na. Okay? Hindi ko pa malailagay kasi umulan eh. Nandito lang ako sa open space. Walang bubong yung parking. So, thank you for watching guys. I'll see you on the next one. Ciao po na.